Tayo po natin tumayo at narito tayo sa uling yugto at ating balagawain, ating pananambahan, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dali natin pinagpalang mangaral. Narito pati beloved preacher, Father Joby and Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating banal Panginoon. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus. Maraming salamat po sa kalagasan at daglay po namin sa mga oras at buhay nagbumulan sa iyo. Pagkat ang binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay noon. At bago po lahat, malapay sa pondalangin ng aming ginagat, may nabalit Evangelista Will Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mamanggagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Sama kami nasupon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo natin namin ang pagkasal ko ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. Asay pag-aaral ng mga salita, lang sa mga salita, pwede bang likod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sarapan. Huwag gamitin mo dali ang papapalang espiritual. Sabi mo, mga minawal kapatid sa dako ito, lalo ang pumami naman ang mabisita. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, demonyong antok, I commit us out. In the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. And iba po lahat sa pahimtulatan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinanguna po natin mong iginagalang, Minamalibang Disa, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa aming mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo. Huwag kayong tumigil, makinig ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat napakaraming inihanda ng Diyos para sa inyo ng mga pagpapala. Kalutasan ng inyong problema, yung karamdaman mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Kung tayo magpapatuloy at gaganapin ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno at ating itala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. At napakahalaga ng ating pong napag-aralan noong nakalaang linggo. Lahat po ng dumalo noong nakaraang linggo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. May Miyerkules tayo, may Biyernes, dapat tuloy-tuloy yan. Amen. At yan po mga minamahal ay talagang ating pong itutuloy sapagkat kailangan yung ating pong aral na natututunan mga minamahal, of course, flows from our beloved pastor, sa mga beloved children, to our beloved ordained preacher, to the preachers, and to the elders. Sapagkat sa mga minamahal, magsama-sama yan, maintindihan lahat ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin mga minamahal ang aklat ng Galatia, ang kabanata 6, talatay 7 hanggang 10. Amen. Dito po sa aklat ng Galatia, kapitulo 6, talata 7 hanggang 10, ganito po ang pagkasabi, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, talata 8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Talata 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung tayo hindi tayo manganghihimagod. Talata 10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat
at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Sabi dito mga minamahal sa English, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. If we faint not, sa verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are in the household of faith. Atin mo ng pamagatan ng ating pag-aaralan, the principle of sowing and reaping. Ito po mga minamahal, prinsipyo na talagang napakasimple, pero dito sa talatang ating napakinggan, may apat na napakahalaga na dapat nating bantayan. Amen? Lahat magsabing amen? Una, yung God is not mocked. Ang sabi diyan mga minamahal sa Tagalog, ang Diyos ay di napabibiro. Amen? Pag sinabi mo sa English, mock is teasing. Di pwede lukulukuhin ang Diyos. Amen? Hindi katulad ng kumpare mo lang yan. Di ba? Hindi po pwedeng kutsain. Amen? Pag sinabing kutsain, mga minamahal, ipahiya ang Diyos o gawing katawa-tawa ang Diyos. Kaya napalagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya mga minamahal, hindi pwedeng biro-biruin. And when it comes to God, mga minamahal, if it concerning God, no teasing o pangangalunya o pangungutya o pagbibiro is allowed. Walang pagbibiro o lahat bagay na yan, hindi pwedeng gawin kapag ang pinag-uusapan ay patungkol sa ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po pwedeng sasabihin, mga minamahal, Rosa-Rosa mistika. Hindi po pwedeng sasayaw-sayaw ka ng Santa Clara, tapos dahil yun ng Diyos. Hindi katawa-tawa ang Diyos. Amen? Amen? And even yung ating pong mga sabi natin, mga minamahal, na talagang, sige, ilibot natin yan. At sometimes nahuhulog, naghihiwa-hiwalay ang ulo. Katawa-tawa ang nakikita natin na imahe na ipinapakita ng tao patungkol sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, God is not mocked. Hindi dapat ginagawang biro ang patungkol sa Diyos. Dapat seryoso ang mga anak ng Diyos pag ang pinag-uusapan ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing ang nasusuklam ka, pag nasusuklam ka sa iyong kapatid, ikaw ay mamamatay tao. Meron ako nakausapin sa mga minamahal, ay naku, kapag ikaw, alisin mo yung galit, kapatid. Dahil kapag ikaw ay nanatiling kasuklam mo sa tao, ikaw ay mamamatay tao. Subro ko naman. Amen? Basahin muna natin para sa kapakanan ng ating minamahal na mga bisita. Unang Juan, ang kabanata ay 3, talatay 15. Kindly, mga kapatid. 1 John chapter 3, verse 15. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dito po sa aklat po ng unang 1, kabanata 3, talatay 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng wala ng galit sa kanyang kapatid, sumigaw ng praise the Lord. Nagpapatawad ang mga anak ng Diyos. Amen? Dahil ang tao ay bound to commit mistakes, ang kailangan ng ang pagkakaiba ng isang anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos, ang iyong anak ng Diyos matutong magpatawad. Amen? Bakit? Ang nananahan sa kanyang puso ay hindi galit, kundi pag-unawa. Sasabihin natin mga minamahal, oy, bakit yung ginagawa yan? Ganyan din naman tayo dati. Di ba? Pero nung hinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, binago tayo ng ating Diyos na buhay. Yan ang dahilan mga minamahal, we can separate good from evil.
Kaya nating ihiwalay ang mabuti sa masama. Amen. Kaya tayo ngayon mga minamahal, kapag may problema, pinatatawag na tayo. Tinatanong na tayo, anong masasabi mo sa problemang yan? Bakit? Binigyan tayo ng sapat na katalinuhan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag nagkamali sa iyo ang iyong kapwa Kristiyano, ang iyong kapwa, mga minamahal, nandoon parati ang masaganang pagpapatawad. Sabi ng Biblia, we should live like Christ. Amen? Ang mahal na Panginoon, puno-puno ng kapatawaran. Sabi ng talata ni Nehemiah, mga minamahal. Amen? Banayad sa pagkagalit. Kaya nakita nyo yung dati nating magagalitin, ng bubugbog ng asawa, binabago ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nananahan na sa kaniyang puso ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong matindi mga minamahal, ang sabi ng talata, ang sinumang napupuot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. Hindi niya sinabing katulad ng mamamatay tao. Hindi niya sinabi mga minamahal. Ang sabi niya, ang sinumang napupuot ay mamamatay tao. And that is very great. Amen? Amen? Ngayon kapag nabasa mo ang talatang yan at pag sinabihan ka ng ganyan bagay na yan at sabi patawan kapatid mo, dahil kapag alam niyo yung puot mga minamahal, hindi naman sinabing masama magalit. Nagagalit tayo minsan. Pero kapag tayo, huwag lumubog ang araw na hindi kayo nagpapatawaran. Ang may sinasabing puot, mga minamahal, marinig mo lang ang kanyang pangalan, maski na hindi siya dumarating, gulit na gulit at naalala mo siya. Maamoy mo lang ang kanyang pabango. Talagang hate na hate talaga. Ang tawag dyan, puot, mga minamahal. Grabe, nagalit yan. Nakulang na lang, ikaw ay pupuksa talaga. Amen? So kapag doon daw ang ating nararamdaman, mga minamahal, tayo daw. Hindi katulad hindi sinabing katulad, kundi tayo ay mga mamamatay tao. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, kapag tayo na po ay mayroong mga bagay na talagang nangyayari, na tayo relationship between and among the church brethren, maging sino man mga minamahal, even yung family and everything, mga minamahal. Panatili dapat na pagiging Kristiyano sa ating puso. Nandoon ang kasaganaan ng pagpapatawad. Amen? Amen. Basahin natin ang pangalawa. Dalawang talatang itong nung sinabi ko sa ating mga kapatid, ang sagot sa akin, grabe naman, mabait ang Diyos, hindi ganyang kasama ang Diyos. Parang tunog tama. Amen? Sa totoo lang, pero yung konteksto mo, minamahal, doon natin bantayan. Kindly, dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 5, talatay 27 hanggang 28. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 27 hanggang 28. Ganito po nasasabi, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangalunya. Dadapot sinasabi ko sa iyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo pa hinawakan. Oh? Amen? Amen. Tumingin ka lang ng may masamang pagnanasa. Ang sabi ng talata, ikaw ay mangangalunya. Hindi niya sinabing, ikaw ay katulad sa isang mangangalunya. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sabi niya directly, sabing, ikaw ay mangangalunya. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo nakaganito, sabi niya, ay mabait ang Diyos. Hindi ganyan. Hindi niya tayo husgahan ng ganyan. Amen? Dito papasok ang sinasabi nating the principle of sowing and reaping. Reminder mga minamahal, kung ano ang iyong itinanim, siya ang iyong aanihin. Sowing and reaping is one of the simplest principle, yet most ignored the concept of life. Amen? Ito daw po mga minamahal, napakasimple pero para bang normal na lang. Wala tayong takot gumawa ng bagay. Amen? Na akala natin sa dulo, kaya may salitang, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Bakit? Ang Kristiyano hindi nag-iisip, atake lang ng atake. Amen? Kung minsan mga minamahal, di tayo nagbabantay. Kaya tayo nasisingitan ng kaaway. Amen? Ang sabi diyan, pag sinabing sowing, ito daw po mga minamahal, anything we put our time, energy, money,
Lahat ng ginagawa mo araw-araw, ito daw ay ang mga pagtatanim. Kilos mo, bawat salitang bitawan, isip, puso na nararamdaman at naisip, yan daw ay pagtatanim. Kung masama ang iyong itinanim, siguradong masama ang iyong aanihin. Pag sinabing pag-ani or reaping, it is the result, the consequence of what you have sown. Yung sowing is, we do it now. Pero yung reaping is the effect in the future. Kaya nakikita mo mga minamahal, ngayon ikaw ay mayaman, ang yabang mo, at ikaw ay mapag-alimura, sige lang, wala kang magawa, mayaman ka, ano magagawa nila? Amen? Dumating ang oras, umikot yung buhay na, yung gulong ng buhay, nawala lahat ng mga pag-aaring meron ka at bumaba ka uli, mga minamahal. Ang sabi ng ilang tao, peram. Amen? Bakit? Masama ang iyong itinanim. Pero kung mabuti ang iyong itinanim, pwede kang lumapit sa kanila at hihingin ang kanilang tulong. Bukas kamay sila natutulong sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming tao, mga minamahal, nagtatanong sa kanilang sarili, bakit ako nagkaganito? Bakit naging ganito ang buhay ko? Amen? For example, sa lifestyle, may mga Kristiyano na sasabi sila'y binastos, sorry for the word, amen? Sila mga minamahal ay pinagnasaan, amen? Ang tanong natin mga minamahal, baka naman magaslaw ang kilos na ating ginagawa sa harapan ng maraming tao. Baka naman mga minamahal, wala tayong ginawa kundi mag-TikTok. At, di ba? Kaya nandyan, pag pinagnanasaan tayo, mga minamahal, dapat maingat tayo. Kaya tayo sinasabihan, especially sa social media, mga kapatid, hindi ibig sabihin marami kang likes, ay sikat ka. Ang ilan dyan, talagang pinagnanasaan ka. O so napagnasaan ka, naging dahilan para siya magkasala. Amen? Kaya mahalaga na parati tayong nakikinig sa mga pangangaral ng ating mahal na pastor, ng ating beloved ordained preacher, ng ating beloved children, ng mga mangangaral. For us to be reminded, sometimes sinasabi natin, sobra naman yan. Pero yung sobra na yan, yan ang magpapahamak sa iyo. Amen. Amen. Yung sinasabi mo mga minamahal na sobra namang higpit, sobra namang grabe naman na yan, yan ang magpapahamak sa iyo. Kaya sinasabihan, nagsasabi mga minamahal, because ito'y tinatawag na trabaho ng mga shepherd of the soul. Kapag nakikita mo ang iyong tupa ay nawawala, anong ginagawa ng pastor, mga minamahal? Ang ginagawa, sabi ng talata mga malapan, iniiwanan niya napakarami, sacrificing so many souls who are into following the Word of God. Para lang habulin ang isang nawawalang tupa. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Sa palagay ba ninyo kung kami ay mangangaral, magsabi kami ng isang bagay na nakakasakit sa isang nagkamaling Kristiyano, gusto ba namin yon? Sa pagsagawa namin bagay na yun, maraming magagalit na Kristiyano. Amen? But we sacrifice that just to get that one soul na nagkakamali. Kaya na kailangan sabihan, maging sa tingin ng mga ibang mga Kristiyano, kontrabida, mahigpit, at grabing sobra naman na yung ginagawa mo, beloved preacher, beloved elder, beloved ordained preacher. Pero ito ang dahilan para yung nawawalang Kristiyano. This is out of love, mga minamahal. Huwag kang ikaw mapahamak. Bakit sabi ng mga pastor, kung ang isang Kristiyano, mga kaluluwa, will cost you 1 million, gagawin niya, maligtas lang ang isang kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating malapay, no? Everybody shout, praise the Lord! So, hindi ganun kadali ang trabaho ng mga nagpapastor sa atin, ng mga mangangaral natin, ng ating beloved preacher, ng ating mga pastor, ating beloved children. But we have to do this. Ito ang katawagan. Amen? Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami nagtatanong, bakit kaya wala akong pera ngayon? Si brother pinagpala, kailan lang yan eh. Pero ngayon, ako matagal na, pero bakit wala akong pesa ang pinagpalang lubos?
Ang tanong, mga minamahal, anong itinanim mo na gawi ng iyong buhay? Tingnan mo ang iyong ginagawa araw-araw. Baka ikaw ay nagagastos ng sobra sa iyong kinikita. Ay talagang lulubukas talaga sa utang. Amen? Amen. Totoo yun, mga minamahal. Sinasabi ng ating beloved elder noon, sabi niya, do not spend beyond your daily income. So, pero kapag tayo po mga minamahal ay gumawa ng bagay na yan, ay talagang mapapahamag talaga tayo. Amen? Kaya sabi diyan, kapag tayo'y tinutuya sa ating barangay, tingnan mo kung paano ang gawin mo. Baka naman yung ginagawa mo mga minamahal ay hindi ka respeto. Tutuyain ka talaga. Pero kapag ang kilos, galaw, salita na ginagawa mo ay karespeto, yung mga taong nakakilala sa iyo, sila mismo ang magtatanggol sa iyo. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hagay, ang kabanata ay 1, talata ay 7. Kylie, sa aklat ng Hagay, ang kabanata ay 1, talata ay 7. Lahat muna ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 8, ang talata po 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Makbo, kunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember your ways. Amen? Parating nababasa yan pagdating sa pagbibigay. Bakit? Sometimes kapag tayo na ay napahamak sa bandang dulo, sabi ko nga, what we have sown is what we will reap. Kung anong itinanim, yun ang ating aanihin. Pagdating sa anihan, at mali ang nang lumabas, doon what is expected, mga minamahal. Sinong sinisisi? Hindi yun sa pagtatanim. Ang sinisisi sila, ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? Diyos, bakit mo binabayan ng ganito? Bakit napahamak ako? Amen? Bakit iniwanan ako ng sweetheart ko? Sabi sa iyo, magpasting ka muna. Tinira mo ng todo. Inlove na inlove ako. Ay ngayon, hindi yan nagkalooban pala. Amen? Dahil marami talaga, dahil gusto nila, sila'y humahanga sa mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat kilos, galaw, mga minamahal, makita mo talaga ang kabanalan. Mapapaibig at mapapaak talagang sa kagandahan meron ang mga anak ng Diyos. Walang pangit na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero mga minamahal, yung anak ng Diyos dapat maingat. Pag sinabi mong ikaw ay hinahangaan, huwag kang bibigay. Manalangin. Be subject unto the powers given. Binigay mga laga sa atin. Kung sabi na magpasting kayo, magpasting. Sasabihin talaga yan ng mga mahal na Panginoon. Magre-reveal ng kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyayari mga minamahal, hindi na your own will, my will be done na. Kaya nangyari kapag napahamak, ano tanong? Lord, bakit mo ko pinababayaan? Pero sabi ng Biblia, gunitain mo ang iyong mga lakad. Yung bang ginawa mong pagsunod ayon sa kalooban malapay na? Yung bang tinuturong pagbibigay, sumunod ka ba? So kapag ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili, tanungin mo, how did I follow the will of the Lord? Dahil pagdating sa dulo niyan, mga minamahal, makikita natin kung pa tayo po mga minamahal ay gumaganap ng banal na kalooban ng Diyos, gaganap diyan ang magandang sinyalis, magandang ani. Pero kapag mali ang ating ginawa, sarili natin, without acknowledging the power of God in every move that we do, doon tayo napapang. Mateo, Kabanata 7, talatang 12. Amen. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Ganito po pagkasabi, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ang sabi ng talata, what you want others do unto you, do unto them. Amen? Sabi niya, therefore all things whatsoever ye would that men should do to you,
Kung ano man ang gusto mong gawin ng tao sa iyo, do ye even so to them. So, kung ayaw mo mga minamahal na ikaw kung ikaw ay pagtawanan, ay matuto kang, di ba? Kumilos ng tama. Kung kailangan mo ng respeto sa mga tao, matuto kang rumispeto sa ibang tao. Kung kailangan mo mga minamahal ng pag-ibig mula sa ibang tao, matuto kang umibig sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you want to be helped in times of need, kung gusto mo mga minamahal, dahil yun ang parati natin pinuproblema, we are not so sure of tomorrow. Kaya pagdating natin mga minamahal, ang ginagawa pagdating sa banda na gawain sa mga bus, hindi na tayo dumadalo. Bakit? We are securing our future. But Jesus is our future. Amen. Amen. Si Jesus ang ating kinabukasan. The way you move away sa mahal na Panginoon, you are losing your future. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, if you want to be helped in times of need, learn to help. Amen. If you want to gain true friends, magpakatotoo ka sa pakikipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan, mga minamahal, ay hindi nakukuha sa maraming likes, maraming kaibigan. Hanapin mo yung totoong kaibigan. Kakaunti man yan, ang importante, totoong pakikipagkaibigan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brother, grabe naman. Ako nga, puri ako ng puri. Si brother hindi nagpupuri. Sometimes sumasama ang loob natin, mga minamahal. Amen? Na gusto natin yung ating mga kapatid, sundin ang ginagawa mo. I want to be a leader. Sige, sundan ka. Pag hindi ka na sinundan, sumasama ang loob mo. The reason you do that, kung ikaw ay magpuri na may kagalakan, hindi because meron kang gustong sumunod sa iyo. Ginagawa mo yan dahil gusto mong papurihan ng todo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, you cannot control other people's character and values. Hindi mo pwedeng kontrolin ang kapwa Kristiyano. Ang iyong mahal sa buhay, hindi mo pwedeng kontrolin yan. They have their own emotions. Meron silang sariling values and character kung paano sila minold mula nung kanilang pagkabata. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang tanging mo magawa, show examples. Anong ibig sabihin ng example? Yung mga patutuo mo araw-araw. Hindi mo pwedeng tumalon ka rin dahil tumatalon ako. Hindi mo pwedeng sabihin niya, tumalon ka. Pero pag ang ginawa natin mga minamahal, sasabihin mo, sa pagtalon ko, hindi ako makalakad dati, pero ngayon lumalakas ako sa pagpupuri. Yan ang tinatawag na patutuo. Palaman mo natin ang ating malabay doon. Kapag narinig nila yan mga minamahal, nahirapan din akong tumayo. Tumalon din kaya ako sa pagpupuri. Pag ginawa nila mga minamahal, makikita nila ang Diyos ang lahat ng gumawa ng lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong nakakausap. Brother, pumupunta kami sa baryo-baryo. Nag-share kami. Kami membro ng Hayo team. Pero yung aming pinupuntahan, hindi lahat dumarating. Hindi kami pinapakinggan. No worries. Amen. Hindi kayo nandoon para kumumbinsi na magiging magpupuri sa mahal na Panginoon. Kayo'y naroon doon para ipakita sa kanila na kayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, make your testimonies the best of all the best. Hindi dahil sa ikaw, kundi dahil ang Diyos ang gumawa ng bawat patutuo na meron ka. Amen? Kaya sila ng mga minamahal bumibilib sa tao. Bakit? Magaling magsalita. Yung tao nagpapatuto. Bantan sa dulo, siya na ang bida. Nakalimutan na ang Diyos sa may kapangyarihan sa lahat. Sa pagpapatuto, mga minamahal, siguraduhin natin na yung patutuong nangyari sa buhay mo. You're just a vessel. Empty vessel. Ginamit ka ng mahal na Panginoon para makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dati kang may cancer, anong ginawa mo? Nung lumapit ka,
ikaw ay nagpuri, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ikaw ay nagpatuloy, yung kanser mo, din mo na malayan na wala na pala. Sino nagpagaling? Ikaw? Hindi. Ang Diyos na yung pinupuri araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, kagaya ng ating napag-aralan ng linggo, doing good is not in vain. Yung paggawa na mabuti ay hindi mauwi sa wala yan. Amen. Lalo na kapag hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti. Amen? Amen? Let us not stop sowing good deeds. And for sure, it will provide us good reap if we faint not. Huwag tayong tumigil. Magtanim ng mabuti. Kaibigan, katrabaho, kaeskwela, boss. Amen? Even your subordinates, Kristiyano man o hindi, mga minamahal, hindi mo pinipili ang pagpapaliwanag o pagpapatotoo patungkol kay Kristo. Sinasabi sa tricycle man yan, sa jeep man yan, naglalakad ka man, naglalaba ka man, ano man at nasaan ka man, ibigay mo ang papuring para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang mapagod. Hindi mo binibilang, ano kaya mangyari ito? Kaya kung magpapatotoo dito, mamaya kapag ako ito'y gumaling, mauutangan ko ito. Mali. Amen? When you show God's mercy, what He had done unto you, hindi ibig sabihin para ikaw ay makautang later o kaya magagawa ng bagay na maganda para later. Kundi, para ikaw ay may share mo siya rin kung anong natanggap mo na libre, ipapamahagi mo ng libre. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas. Galatia, Kabanata 6, talatay 10. Amen. From the book of Galatians chapter 6 verse 10. Galatia, Kabanata 6, talata 10, ganito po ang pagkasabi, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. As we have therefore opportunity, ang ilan, mga minamahal, ang tingin nila dito, kapag nagkaroon lang ng opportunity and then we go. Pero ang sinasabi dito, mga minamahal, the deeper meaning of this is, hindi ka naghihintay ng oportunidad para gumawa ng mabuti. Gumagawa ka ng oportunidad para gumawa ng mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Tanong, pagdalo sa overnight. Amen? Sa pagdalo sa overnight, mga minamahal, noong ikaw ay wala pang tricycle at hindi pa pinagpala, ang sabi mo, ako'y harangan ng itak, ako'y harangan ng kanyon, hindi ako mapipigil para dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang ilan sinasabihan ng kanilang mga anak, ikaw ay mawawalan naman, tatakwil na kita kapag ikaw tumigil dyan sa kakapres the Lord mo. Ang mga Kristiyano noon, naglalakad kung walang masakyan. Lahat ng gumanap niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Amen? We come in praising God wholeheartedly at kung grabing pagpapasalamat ang ating ginawa. Yumayaman ang Kristiyano dahil na ang Diyos ay nagpapalang Diyos. Sa bandang dulo, dahil binigyan na ng kotse, binigyan na ng tricycle, pagdating ng overnight, umulan ng konti. Yoko na, umulan eh. Hindi kalooban ng pagdalo ko, umulan eh. Amen? Lumabas sa tricycle, nakita niya flat ang tricycle. Ay, di na ako dadalo. Bakit? Flat ang tricycle eh. Wala rin ako spare tire. Hindi kalooban. Hindi tayo naghihintay ng opportunity sa paggawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng oportunidad para mapaglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay sira ang tricycle mo, dahil yan ay pagpapao, naman wala ka naman tricycle, nakakadalo ka. Amen? Pero nung pinagpala ka na ng konti, naplat lang ng konti, ayaw mo nang dumalo. Bakit? Nagbabago ba ang Kristiyanong pinagpala? Kadalasan, gano'n na nangyayari. What we sow is what we reap.
Dahil sa ginawa mong yan, mga minamahal, hindi mo namamalayan, araw-araw pala, unti-unting nawawala ang kainitan mo sa mahal na Panginoon. Kaya yung kanta kanina, tulungan mo ako. Di ba? Muling ibalik ang unang pag-ibig. Bakit? Sapagkat sa hindi natin pagbabantay, mga minamahal, ang ating itinatanim, yun ang dahilan kung bakit sa bandang dulo, the thing that we expect is not the one coming to us. Hindi yun ang dumarating. Puro lahat, ito'y hiwalay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? This is myself. Practical lang ang buhay. Nasaan ang pagpapakumbaba mo sa Diyos? Nasaan siya sabi, in all thy ways acknowledge Him. Kadalasan, in all my ways, I will acknowledge myself, not God. Natututo na tayo mga minamahal gumawa ng ating kalooban at hindi na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Being rich in good work is our vehicle as we journey towards everlasting life. Amen? Amen? Unang Timoteo, Kabanata 6, last 3 verses. Unang Timoteo, Kabanata 6, talatay 18 hanggang 19. Amen. Amen. Ganito pala sinasabi. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 18 hanggang 19, ganito pong sinasabi, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon ng kanilang sarili ng mga isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung ibang napag-aralan natin mga minamahal no Sunday. Amen? Sa ating paglalakbay, napakahalaga na tayo po mga minamahal ay mayroong lakas para humakbang bawat araw ng ating buhay tungo sa ating kaligtasan. Amen? Amen? Sabi niya, no retreat, no surrender. Dapat. Amen? Ang ilang mga Kristiyano, mga Israelita noon, sabi niya, ay, walang karni dito. Ay, walang makain dito sa ilang, Moses. Ay, walang tubig na mainom. Ibalik mo na lang kami doon sa aming pinanggalingang Ehipto. Umaatras ang ilang Kristiyano. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga Kristiyanong nananatiling humahakbang, sila yung mga taong hindi tumitingin sa pagsubok. Tinitignan nila ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw na sila'y pinaghihimalaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So with that in their heart, pananampalataya, pag-ibig sa Diyos na natilian, ang isang napakalagang dapat gawin ng isang Kristiyano ay ang paggawa ng mabuti. Huh? Sabi diyan, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute. Ang mahirap ang Kristiyano ngayon, video, ay, yaks, kailangan ko to. Hindi pwedeng ibigay. Amen? Nakakalimutan ang bagay na yan. Willing to communicate. Kapag sumama ang loob, ayaw na niyang kausapin. Para wala ng gulo, hindi ko na siya kakausapin. Iisipin ko na lang na hindi siya nag-i-exist sa mundo. Hindi na-solve ang problema. Bakit? Nandun pa rin ang galit, nandun pa rin ang disbisyon. Ang totoong umiibig sa Diyos, willing kang makipag-usap. Always ready to offer peace. Para nang sa ganun, sa iyong bawat palakpak, pagdating mo sa banal na gawain, palakpak yan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen! Ang sabi diyan, laying up in store for themselves. Anong ginagawa mga minamahal? Sila'y nag-iipon para sa sariling Kristiyano, ha? Sarili. A good foundation. Isang napakagandang pundasyon sa paglilingkod. Kaya bawat pagsubok nagagawa mong humakbang, paabante. Bakit? Dahil ang pundasyon mo nananatili at pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, against the time to come. We expect daily there are intrusions sa ating mga pangako sa buhay, ng ating mga pangarap sa buhay. Sometimes, yung ating mga ine-expect, hindi yun ang dumarating. Huwag kang sumama ang loob.
Hindi ka na dapat napapagod paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy dapat ang paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy ang pagtatanim ng magandang gawa. Dahil ang sabi ng talata, that they may lay hold on eternal life. Sa paggawa mo ng mabuti, kapatid, nananatili ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Doing good, using wealth of sinners to secure support from people around you just to survive is one good thing. Hindi na natin babasahin sapagkat medyo gaw na tayo sa oras. Lucas, Kabanata 16 hanggang talatang 1 hanggang 9. Basahin niyo yan sa bahay. Sa next, lubin na mahal na Panginoon, pag-aaralan natin yan. Dahil napakahalaga ng katalinuhan ng Kristiyano. Sometimes, mga minamahal, we are more wiser or we are wiser than that of the sanlibutan. Bakit? Alam natin dapat ang ginagawa at kalooban ng mahal na Panginoon. But remember, ang ating ginagawa araw-araw, it is okay. Just do not faint in sowing. Huling talata. Awit, Kabanatay 126, talatay 5 hanggang 6. From the book of Psalms, chapter 126, verses 5 up to 6. Kindly. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 126, talatay 5 hanggang 6. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. That's right. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga langkas. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen? Brother, puro kabutihan naman ang ginagawa ko sa aking sister at brother na to. Pero despite na ginagawa ko yun, wala pa rin akong nararamdamang appreciation sa aking ginagawa sa kanya. Sa totoo lang, masakit yun, mga minamahal. Pero ang sabi ng talata, sila na nagsisipagasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Siyang lumalabas, umiiyak. Sige lang, maski na pinapahiya ka, maski na sinasaktan ka, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Sabi ng beloved preacher, do not faint in doing good. Huwag kang ayaw sa paggawa ng mabuti. Conquer evil with good. Sinabi ng talata, mga minamahal. So, ibig sabihin nandoon, dire-diretso pa rin. Despite napapahiya ka na, ginagawa mo pa rin. Silang mga lumalabas at umiiyak ay nagdadala ng binhing itatanim. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan. Dala ang kaniyang mga tangkas. Alam niyo yung tangkas? Sheep, sabi English, sabi niyo yung kanyang mga inani. Dala-dala niya, grabe, ang daming pagpapala. Bakit? Hindi tumigil gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. When you do good, you will never be wrong. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for He is near. The Lord my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. Yes, oh Lord, hallelujah. I put my trust in Him. He is my shield. I will
Let His peace rule in my heart. Surely, surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah. He ransomed me, He gave me all authority, power, love, and sound mind. Hallelujah. Strong in the Lord and the power of might, I will put on His armor and stand. Let's sing, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Surely the angel of the Lord is around me. I will not cause to fear. My God my Father's child, no enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Remember the tares. Nagtanim ang mahal na Panginoon ng mabubuting binhi. Pero habang natutulog, biglang may pumasok na kaaway. Naglagay ng mga tares, mas panirang damo. Sometimes, napakaganda ng itinanim mo. Pero ang dulo, nakikita mo, para bang malayo pa rin sa iyong inaasahan. One thing is for sure. Sa bawat palaso ng kaaway, kanyang binibitawan para tayo ay mapahamak, mayroong Diyos na naglalagay ng kanyang mga anghel para ikaw ay pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Tingnan yung mga pangangaral, narinig natin na karalihan. Huwag kang matakot iwanan ang iyong bahay pagdating ng overnight. Dahil ang Diyos ang mag-iingat yan. Huwag mong problemahin ang iyong hayupan na sila'y mapahamak. Dahil ang Diyos ang mag-iingat yan. Kung may karamdaman ka, lalo kang dumalo. Dahil ang mananagawain ang ospital ng mga tunay na anak ng Diyos. Kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang karamdaman mo, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. The more you go away from God, the more you are losing the opportunity para maramdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos. We are the child of God. No enemy can touch you. Walang sino mang kalaban ang magpapahamak sa iyo dahil pinag-iingatan ka ng mahal na Panginoon. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Dahil ang pagsagawa ng mabuti, mga minamahal,
ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang. Let's sing. The angels of the Lord is around. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. A child of God, no enemy can touch me. Grabe magmahal ng Diyos! Hallelujah! Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am the child of God. Touch me. I will not die but live to tell what He has done. Let us pray. The word surely, sabi ng Tagalog, isang tiyak na bagay. Surely the Lord will never forsake me. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga pangungusap. Sa bawat araw, punong-puno ng takot ang aming puso't isipan. We do not know what is ahead of us. One thing for sure, hindi mo kami pababayaang mawala sa iyong mga kamay. Tangi namin magagawa sa bawat araw, magpakainit sa iyo, purihin ka, pasalamatan ka, magtiwala sa iyo. Sapagkat yan lang ang aming, nasa aming kontrol. Kung paano kami bugbugin ng kaaway, it's all yours. You have your angels around us to protect us. Bawat palaso na dumarating sa amin, alam namin, ikaw ang nag-iingat. Salamat sa bawat patutong aming napapakinggan. Napapatunayan namin na hindi mo kami iniwan at pinababayaan. Manatili nawa ang aming puso't isipan, laging nakatuon sa iyong banal na kalooban. Alisin mo sa amin ang pagmamalaki. Alisin mo sa amin ang pagkapaguran sa paggawa ng mabuti. Manatiling nagtatanim ng kagandahang loob para sa bawat makakita ng aming mga kababayan. Ikaw ay kanilang purihin at luluwalhatiin sa ginawa mo sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. To our beloved newcomers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan mo manampalataya sa iisang Diyos. Walang iba, ang kanyang pangalan ay Jesus. Sabi ng Biblia, mga minamahal, walang ibinigay na pangalan sa sirnangit upang tayo po'y makaligtas, kundi sa pangalang Jesus. Siya ang yung sasambahin. Sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa ribulto, hindi sa anumang bagay, mga minamahal. Siya ay Espiritu. Nangungusap siya at nakikinig sa bawat panalangin
usal na panalangin na gagawin mo sa bawat araw. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi ang tao. Walang taong walang kasalanan. Tayo lahat ay hindi nakaabot sa kalulatian na mahal na Panginoon. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi diretso sa mahal na Panginoon. Siya ay nakikinig. Alam niya ang puso, isipan na mayroon tayo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kung nais niyo magpabautismo, mayroon tayong bathrobes. Hindi mababasa ang iyong mga damit. Dapat sapagkat mayroon tayong bathrobes, tanggapin niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, para sa ipapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gagaling ang iyong karamdaman. Magbabago ang iyong masamang buhay. Ikaw ay babagoy maging tunay na isang bagong nilalang, tunay na anak ng Diyos. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano umiiyak, nakikita natin, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan. Yan ay pag-iyak ng pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Iyak yan ng Kristiyanong pinagpala. Iyak yan ng Kristiyanong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat. That despite all the sins that we have done, nandoon ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mahal na kapatid, tanggapin mo, mahal na Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay, ipikit ang iyong mga mata. Ating beloved viewers, saan man kayo naroroon, ipikit nyo rin mga mata nyo, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Doon ko nalaman napakahalaga ang pagtanim ng paggawa ng mabuti. Hindi namin dapat kinapapaguran ito. Salamat sa iyong pag-ibig. Humihingi ako sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula no kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mambanda sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang bagay na nalilingid sa iyo, mahal na Panginoon. Narito ang aming mga minamahal kapatid tumanggap sa iyo. Sumunod sa iyong katawagan, sa iyong pagtawag sa kanila. Ano man dahilan ng kanilang paglapit, maging tuman ay karamdaman na imposibleng pagalingin. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na mahirap na gawin sa isang Diyos na totoo na katulad mo, mahal na Panginoon. Sa usad na dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, touch their lives. Baguhin mo sila. Ipakita mo silang iyong kapangyarihan upang sila rin po makasama namin sa iyong paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Patawarin ka naman ang pagkasal. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Maging sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomers. Tuloy-tuloy. Meron na kayong karapatan tumawag ngayon sa ating mga Panginoon. Kayo dumalangin. Huwag kayong mahiyang dumalangin sa Diyos. Hinihintay ng Diyos bawat panalangin ng kaniyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Lahat po na mga minamahal, kung tayo may karamdaman, ang ating kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung sakaling ito'y sakit sa puso, ilagay niyo kaliwang kamay sa parte ng puso at ang iyong kanang kamay sa inyong ulo. Kung yan ay tiyan, ilagay niyo sa tiyan yung kaliwang kamay. Kung yan ay bukol sa tiyan, ilagay mo dyan at ang kanang kamay sa ulo. Magtiwala ka sa Diyos. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos na banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Narito yung mga anak, ayon sa iyong salita, kapag aming maramdaman ang iyong Santong Espiritu, may kapangyarihan kami palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin ng aming Gilgal, Menamal Evangelista, Well Estrada, Almeida. Ang pumaminaman na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, ang bilipan daw, kasaut, in Jesus' name. Mga lahat uring karamdaman, kabihil in Jesus' mighty name. High blood, stroke, ay kasaut in Jesus' name. Kasaut, mga papal sa mga lulpay-pay, mga papal sa iglesia, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus'
Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Thank you so much, Sir Jesus. Dahil natin tumayong mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia mo, minamahal, when you pray, believe that you receive. Ibig sabihin, paniwala mo na, tanggap mo na. Amen. At yan mga minamahal, ay kapag ginawa natin, doon natin natatanggap ang himala ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear